Shalom ho sa inyong lahat. May po'y sama-sama tayo dito sa ating palatuntunang Word Made Flesh sa araw na ito. Sana po'y maging pagpapala ito sa bawat isa sa inyo. Binabati ko po kayo, bawat isa sa inyo na nanonood ngayon. Saan man kayo naroon, ano naman ang kanyang kalagayan. Sana po'y tinatawag nyo na ang inyong mga kasambahay, mga kapitbahay, mga kaibigan sa pag-aaral ho natin ng Biblia na ating maririnig sa mga pagbasa po sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Ay, ang dami po natin mapupulot sa ating mga pagbasang ito. Sana po'y maging pagpapala ito para sa bawat isa sa inyo. At aking po malugod na binabati ang lahat ng mga nagpapalaganap po ng salita ng Diyos. Lalo na mga kaparian na mag-sermon, mag-homily sa kanilang mga misa, yung mga seminarista, mga katekista, mga yung mga special ministers of the word, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa mga komunidad na ganyan. Sana ho'y talagang makatulong itong programang ito para sa inyong ginagawang kabutihan at sa ipagpalain kayong lagi ng Panginoon sa inyong ministeryo ngayon, sa inyong apostolado. Kung kaya po, ito po tayo sa ating Word Made Flesh uli na isa pong pagpapala ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya po, kunin niyo na yung manulat at susulatan at subaybayan po natin ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Something like that. Ito po aklat sa lumang tipan na ibig ng Eklesiya nung pamang-umpisa ng sangkakristyanuhan
na basahin ng mga ibig mga Kristiyano. Bakit? Kasi dito sa aklat na ito ni Sirach ay talagang umaalingaw-ngaw yung mga katuruan ng ating Panginoon. Kung kaya nga bagamat ito'y nasa lumang tipan, ginawa ho itong aklat ng simbahan. Yun ang ibig sabihin ng Liber Ecclesiasticus. Kaya ho sa English, ang tawag dito rin, Ecclesiasticus. Short ho for the Liber Ecclesiasticus. Liber ho ibig sabihin book. Ecclesiasticus means of the church, of the ecclesia. Kung kaya nga, aklat ng ecclesia ang ibig sabihin nito. Nandito po tayo sa dulo po ng chapter 27 at inumpisahan ho natin chapter 28. Tingnan nyo, ang pinapaksa ho dito yung galit. You know, yung galit. Kasi, ang sinasabi sa atin dito, dapat iwasan yung puot at pagingit-ngit. Kasi pagka may galit ka, hindi ka pwedeng dinggin ng Panginoon. You know, hindi ka pwedeng dinggin ng Panginoon. Ang dapat namang mangyari, patawarin mo yung kapwa sa kanyang pagkukulang. At kapag dumalangin ka, ikaw din naman kakahabagan. Francis, magandang bagay na isaalang-alang ho yun. Hindi ho natin pwedeng hingin sa Diyos yung pinagkakait natin sa ating kapwa. Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga sala. You know, kung humihingi tayo ng tawad sa Panginoon, dapat handa rin tayo igawad din sa ating kapwa. You know? Hindi yung pwedeng mangyari na, aasahan natin patawarin tayo ng Panginoon, pero tayo naman hindi maasahan magpatawad sa kapwa. Hindi yung pwede yun. Kaya nga turo sa atin ng Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Napakaganda hong bagay yung ginawa ni Jesus na yun na tinuro sa atin yung pagpapatawad sa isa't isa. Total, tayo rin man pinatatawad ng Diyos, dapat hindi tayo makapagpatawad sa kapwa. You know? Hindi yung pwede yun. I mean, we should learn from the Word of God. At meron ho ditong sinasabi sa verse 6. Ito ho, maganda rito. Sa Latin ho, ito sa chapter 7 verse 40 at ito sa Latin version. Pero dito sa English version, chapter 8 po siya, 28 verse 6. Ang sabi ho dito, alalahanin mo ang iyong wakas. Remember your end. You know? At pawiin mo ang iyong galit, isipin mo ang kamatayan, at sundin mo ang kautusan. Parang kulang ito kasi at least in the Latin translation of this verse, sabi niya, memorare novissima tua et in eternum non peccabis. Ibig sabihin nun, alalahanin mo yung wakas at magpakailanman di ka magkakasala. Totoo ho yun, di ho ba? Kung isasaalang-alang lang natin, yung hirap na daramtin natin, yung mga talagang bigat na talagang mapapasa atin pag gumawa tayo ng mali, you know? Ay siguro hindi natin gagawin yung mali. Biro nyo, yung mga taong, may mga taong ganito, meron silang sakit, you know? Kunyari, bawal sa kanila kumain ng chicharong bulaklak. Biro, ang sarap ng chicharong bulaklak, no? Pero kung taas-taas naman ng cholesterol mo and whatnot, kumain ka nung pag hindi naman sinaktan ka ng batok, you know? Hindi lang yung pagkain ng balot. Ay, nako, sino bang Pilipino hindi kumakain ng balot? Anyway, meron akong kaibigan, pag kumain siya ng 4 na balot, talaga naman sasaktan siya ng batok niyang ganyan. Kasi medyo talaga matindi yung dating ng 4 na balot. Bilo ba naman, ba't naman kumain ka ng 4, no? The point is, brothers and sisters, kung alam lang natin, yung sasapitin natin pagka kumain tayo ng dapat natin hindi kakanin, ay naku, hindi tayo kakain ng dapat na hindi natin kanin. Kasi alam natin, pahirapan natin sa sarili natin. Ganon din naman ho. Pagka gusto natin talagang maging matuwid, isipin ho natin ang kahihinatnan ng ating gagawin. That's a very important way of acting. Ano po? Una, bago ka kumilos, isipin mo muna ibubunga. Magiging mabuti ba ito o hindi? Kung hindi, huwag mo nang gawin kasi magdurusa ka lang. O pagdurusahin mong iba, hindi lang ikaw. Can you imagine? Kung magdodroga ka, for example, ay nako, ang laking perwisyo nun, hindi lang sa iyong sarili, kundi sa mga minamahal mo sa buhay na mula ngayon, magiging problema at perwisyo ka sa kanila pag nagkataon. Ay, ang dami kong kalukuhan nangyayari dahil doon. O kaya, inom ka ng inom, sigarilyo ka ng sigarilyo. I mean, at the end of the day, you know, may sakit ka. Ano nangyayari? Lalo na kung may pananagutan ka, may pamilya kang ganyan. Ano mangyayari? Imbes na ikaw kakalinga sa kanila, ikaw kakalingain. Ano pa naman yun, you know?
Lalo na ho pagka moral ang pinag-uusapan natin dito, spiritual ang pinag-uusapan natin dito. Biro mo kung gagawin mo yung kasalanan yan, mabubulid ka sa impyerno, mapalayo ka sa Diyos, talagang masisiraan ka ng kinabukasan. Siguro hindi mo gagawin yan. Ayun nga ho, isipin mo yung iyong wakas at kailanman di ka magkakasala. Napakaganda hong turo ito ng ating pagbasa. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo'y namatay at muling nabuhay, upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ito pong ating pagbasa mula kay San Pablo ay hango uli sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 14 po. At dito po ay sinasalungguhitan niya ang isang napakagandang katotohanan tungkol sa ating mga Kristiyano. Ang Panginoong Jesus ho ay Panginoon natin dito sa buhay at doon din sa kabila sa kamatayan. Napakaganda ho nito. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Hindi ho tayo dapat makasarili. Tayo ho'y nabubuhay dito sa lupang ito upang talagang magmahal sa Panginoon at sa ating kapwa. Hindi lang ng ating sarili. Of course, kailangan mahal natin ang ating sarili ng tama para mahal natin ang ating kapwa. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Kung hindi mo mahal ang sarili mo, paano mo mahalin ang kapwa mo, no? Pero ang importante ho dito sa lungguhitan ay hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Hindi tayo mamatay ng para sa ating sarili lamang. Ang ganda po noon. May katumbas ho yung kasabihan Hindi daw tayo pwedeng pumunta sa langit mag-isa. O pumunta sa impyerno mag-isa. Lagi tayo may tangay-tangay. Yung mga taong na-impluwensyahan natin. Lalo na yung mga taong nakasalalay sa atin. Mga magulang, yung mga anak ninyo, yung mga pinuno, yung mga pinamumunuan nila, lahat ho tayo dapat responsable, may pananagutan ho tayo sa Panginoon. Hindi tayo nabubuhay, namamatay sa ganang sarili lamang. Hindi. I think it is a song. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. The point is, friends, sisters, dapat maintindihan natin yun. May pananagutan tayo sa isa't isa. Sa isa't isa. At ang sabi dito, kesyo mamatay tayo, kesyo mabuhay tayo, tayo pag-aari ng Panginoon. Yun ho ang dapat na talagang isaalang-alang lagi natin. Wala hong parte ng buhay natin na hindi pag-aari ni Kristo. Kasi sinilang tayo sa Diyos. We were born from above. Yun ang ibig sabihin ng born from above, mula sa Diyos. Kaya nga tayo ay naging mga kapatid na lalaki at babae ni Kristo. Ang anak ng Diyos. Kung kaya nga, tayo ay sa Panginoon, kung tutuusin. Wala akong parte ng buhay natin na parang parenthesis, na hindi tayo pag-aari ng Panginoon. Kung kaya nga, dapat yung pamumuhay natin at yung sa ating kamatayan sa kabila, tayo mapasapiling ng Panginoon. Of course, yung sa kabila, depende yun dito ngayon sa pamumuhay natin. Kung namuhay tayong para sa Panginoon, ay talagang makakaasa tayo, mapapasa Panginoon tayo sa kabila. Ganun din naman, huwag tayong umasa mapapasa Panginoon tayo kung sa buhay na ito, naging makasarili lamang tayo. Inisip lang natin sarili natin. Kinalimutan natin ng Panginoon. Hindi tayo naglingkod sa ating kapwa. Medyo iba ho yun. Tingnan niyo, tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid. Talagang karunungan ho ito. It makes us see things for what they are. Dito sa mundong ito, kung matutusin, makikita nyo paligsahan ng paligsahan dito. Talaga namang palaparan ng papel. Talaga namang unahan ng unahan dito, talagang puro makasarili lang, kabig lang ng kabig. Ewan ko, hindi ho tayo ang Kristiyano, hindi ganon. Hindi ho yun ang turo ni Jesus. At makikita ho natin sa buhay ni Jesus, siya'y nabuhay at namatay para sa kanyang ama at para sa kanyang mga kapwa. Sa buhay yung ito, talaga namang kuminsan, wala na nga siyang oras para kumain. Paglilingkod lang ang inatupag ni Jesus sa kanyang kapwa. Kung kaya naman, hangang-hanga sa kanyang mga tao talaga kung tutuusin.
At tayo rin ho, talagang hangang-hanga tayo sa ating Panginoon pagka nakikita natin sa banal na kasulatan kung ano yung sinasalaysay tungkol sa kanyang pamumuhay. Kung gusto natin mas makilala si Jesus, importante ho makilala natin si Jesus, basahin ho natin, pag-aralan natin ang Biblia. Yun ho ang sinasagawa natin sa ating programa nito, Word Made Flesh, hindi ho ba? Talagang gusto natin parangalan ang salita ng Diyos na naging laman sa saligang pupunan ni Maria, lalang ng Espiritu Santo. Kung kaya, idinidiscuss natin ito rito, ibinabahagi sa inyo ni Father June yung kanyang nalalaman tungkol sa salita ng Diyos. At sana ho, maging kaaya-aya ho yun sa inyo. Sana nga talagang samantalahin yung pagkakataon. Sinusulat nyo pa man din yung mga narinig nyo dito upang sa ganung paraan talagang lumalim pa yung inyong pag-unawa doon. At yung pong nagbabahagi nito, isa hong napakalaking bagay ng ginagawa nyo sa inyong kapwa na binabahagi nyo ang salita ng Diyos. At kung itong programang ito ho ay may natutulong sa inyo, naluluwalhati ang Panginoon dito. At sapat na ho yun malaman ni Father June at ng Word Made Flesh Foundation Incorporated, yun ang tumutulong sa atin, na nakakatulong ang programang ito para sa inyo. Why don't you text us, when it is like that? Why don't you write us? For example, I hope our address will be seen there in the screen. You just take it up. Yung mga phone numbers ho natin. Nandyan, mag-text kayo, paabot nyo sa amin kung ano nagiging resulta nito sa inyong mga buhay. Nakapagpapataba ho ng ating mga puso, nakaka-encourage yun, kasi tao tayo at kailangan na naintindihan natin kung ano nagiging bunga sa inyo, naluluwalhati natin ang Panginoon sama-sama pagka ganon. Friends and sisters, yun ho ang dapat nating matutunan mula dito sa pagbasa natin ito. Tayo ho'y nabubuhay, tayo'y namamatay, katulad ng si Jesus ay nabuhay at namatay para sa Diyos. Para sa Diyos. Napakalaki yung karangalan natin yun. Binibigyan ho na niya ng importansya at kahalagahan. Yun ang ibig sabihin ng dignidad, worth, ang ating buhay. Dahil ito'y para sa Diyos at para sa ating kapwa. Lumapit noon si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailang ko pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad ng ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na mga utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil na sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagpakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon, babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka ng utang mo. Ngunit hindi siya pumayag at sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita ng mga utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagbabasa ng 18 kabanata ni San Mateo na sabi ko nga sa inyo nung isang linggo ay ang turo ni Jesus tungkol sa eklesiya. Ano bang dapat mangyari sa
sa pagsasamahan ng mga kabilang sa bayanampalataya, sa Ecclesia, the church. You know? Nung isang linggo, kung matatandaan ninyo, ang sinabi ho sa atin doon ay tungkol doon sa pag kami nagkasala sa atin. You know? Anong dapat natin gawin? Mag-usap tayo. Magdala tayo ng 2-3 testigo. O pagka hindi pa siya nakinig doon, isumbong natin siya sa Ecclesia. Doon sa pamunuan ng Ecclesia, sila'y may kapangyarihan. Magbawal, magpahintulot, etc. Sila magdidesisyon. Ngayon naman po, binigyan tayo uli ni Jesus ng isang talinghaga, para bang talinghaga, ng isang parabola, upang salungguhitan muli yung pagpapatawad na yun. Kasi nagtanong si Pedro dito, ang tanong niya, Panginoon, pagka yung kapatid ko paulit-ulit nagkakasala sa akin, ilang beses ko patatawarin? Maka 7 beses? Uy, alam nyo, maka 7 beses, 7 is a perfect number in Hebrew thinking. Kung kaya si Pedro no, sinabi niya itong maka 7 beses ko ba dapat patawarin? Parang he is being generous kung tutuusin, Parang maluwag na siya pagka ganun. Tingnan nyo, paulit-ulit nagkakasala yung kapatid. Di ba may mga ganun yung pangyayari, no? Paulit-ulit na nagkakasala yung ating kapatid. Nagkakasala ho dahil sa kahinaan, hindi naman dahil sa malisya. Dahil sa kabuktutan, something like that. Pagkakabuktutan, ipa-usapan dun Dapat ituwid ng mahusay na mahusay yun. Yun yung narinig natin ng isang linggo. Dapat pag-usapan ng masinsinan ito, dapat pwede pang humantong to sa Ecclesia pagka nagkataon. Pero yung mga pagkakamali sa atin, pagkakasala sa atin, na nangyayari dahil sa kahinaan ng tao, pwede yung maging mahina ang tao. Ewan ko lang kung nararanasan nyo na yun. Pagka kayo nagkamali, ano gusto nyo gawin? Batuk-batukan kayo, insultuin kayo, talaga namang pahirapan kayo. Ba gusto nyo? At kung minsan nagkakamali tayo, ayaw natin magkamali. Dahil sa kahinaan natin, siguro malilimutin tayo, siguro, ewan ko ba, Palagay ko, ng mga bata tayo, lagi natin sinasabi, hindi na po uulit. Hindi ba ganun, Hindi sa katandaan din kung minsan nangyayari yun I mean, not because you're malicious, not because you like to do evil or something like that. It's just because you're weak, Ang importante ho doon, gawin natin sa ibang gusto natin gawin nila sa atin. Yung pagpapatawad hong iyon. At tingnan niyo si Pedro, sabi niya, 7 beses ko papatawarin yung aking mga kapatid na paulit-ulit nagkakasala sa akin. Sabi ni Jesus, hindi. Dapat papatawarin mo sila 70 times 7 times. Brothers and sisters, medyo mabigat po yung sinabing yun ng Panginoon dun sa ating pagbasang ito. Tapos meron siyang ibig sabihin ng 70 times 7 times, o kaya 70 times 7 times, hindi ho 490 times yun. Ibig sabihin lagi-lagi, pagka lumalapit sa iyo, tumingi ng tawad, patawarin mo siya. Tulad ng ikaw rin, pagka humihingi ka ng tawad, gusto mo patatawarin ka, hindi ba? Tayo ho, ewan ko kung ilang beses tayo nagkakasala sa Panginoon. At pagka nagsisisi tayo, tumingi tayo ng tawad sa Kanya, lalo na sa kumpisalan, sa sakramento ng pagkipagkasundo sa Kanya, pinatatawad ho tayo lagi ng Panginoon. Siguro pinagsasabihan tayo at in-encourage tayo, magbago tayo, etc. Pero nagpapatawad ho ang Panginoon. Dapat ho ganun tayo kung tayo mga anak niya, di ba? Tapos dito, may binigay na talinghaga sa Jesus. Isa daw alipin, na may utang sa kanyang Panginoon. Na sinabi dito, 10 million. Hindi lang 10 million yun ngayon kung tutuusin. 10 million ang utang niya. Paano mo babayaran yun kung isa kang alipin? Kahit na magpakahirap ka sa buong buhay mo, di babayaran ganung kalaking utang, Pero ang nangyari nito, nagmakaawa sa kanyang Panginoon, pinatawad naman siya. Ganun ho ang Diyos. Kahit anong laki ng ating pagkakasala, handa siya magpatawad kung talagang nagsisisi tayo at talagang ibig natin magbago. Ganun ho yun. Wala hong kasalanan hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Kung kakalabanin natin ang Diyos at itatanggi natin pwede siya magpatawad, etc. ganyan, kung yung kabutihan ginagawa niya, papatungkol natin sa Diablo, something like that, ay naku, yung kasalanan gano'n, hindi pwedeng patawarin. Natural, by its own nature. Kasi kinailangan mo na ang prinsipyo ng pagpapatawad, di ba, kundi ang Espiritu Santo. Kung kaya yung sin against the Spirit, ay hindi pwedeng patawarin. The point is, anumang kasalanan ho yun, kung talagang pinagsisisihan, pinatatawad ng Panginoon. Yun ho ang magandang balita rito. Brothers and sisters, ang nangyari ho dun sa aliping yun, paglabas niya, nakatagpo niya yung kanyang isang kapwa niya alipin
na ang utang sa kanya, 500 piso lang siya. 10 milyon yung utang niya. Ito, 500 piso lang. Ibig sabihin talaga, kakarampot ho yung utang na yun, napakaliit. You know? Pero hindi niya ho pinatawad. Talagang sinikil niyang ganyan, pinabilanggo niya pa nga hanggang mapayaran yun. You know? Ay naku, yung mga kapwa nila, lingkod ng kanilang Panginoon, nagdamdam doon sa nakita nilang yun. Kasi wala siyang habag, you know? Pagkatapos niyang patawarin ng napakalaking utang, yung utang na napakaliit, hindi niya mapatawad. Kung kaya ano nangyayari, ayun ho, sinumbong siya sa kanyang amo at talagang pinagalitan siya ng kanyang amo. Ikaw napakasama mo. Nagmakaawa ka sa akin, nagdalang habag ako sa iyo, hindi ba dapat ikaw din ganon? You know? Kung kaya, ayan, pinabilanggo rin siya. Francis, ang sabi ng Panginoon sa dulo nito, kaya naman ang Diyos ang inyong Ama, ganun din ang gagawin sa inyo kung hindi kayo magpapatawad sa isa't isa. Francis, napaka-importante nito. Ano ba nagawa ng ating kapwa sa atin? You know? Ano ba nagawa ng ating kapwa napakalaki sa laban sa atin? Ang maganda ho nito kahit ho napakalaki, pwede patawarin Dapat ho magpatawad tayo At ang maganda nito, sa kasaysayan ho ng Eklesiya, meron ho tayong mga halimbawa ng mga tao na talaga namang nagpatawad ng kanilang mga kaaway na napakatindi ng ginawa sa kanila. For example, yun si Maria Goretti, Saint Mary Goretti, a very young girl, you know, na tinangkang gawa ng kamalian, ng gahasain ng isang binatilyong ganyan ng pangalay Alessandro. Abay, ang nangyari ho doon na yung pinatay ho ni Alessandro si Maria Goretti. Okay? Kasi ayaw bumigay ni Maria Goretti, talagang gusto niya panatilihin yung kanyang dangal, yung kanyang puri. Ano nangyari noon? Alam niyo ba? Nung kakanonize nung gagawin sa si Maria Goretti, nandun pa ho ang kanyang mga magulang, buhay pa po, yung kanyang nanay, saka yung mga kapatid niya. Alam niyo ba na doon sa paglakad nila, sa pagkukumunyo nila sa misang yun, ng pagkakakanonisa kay Maria Goretti, kasabay ho na lumalakad si Alessandro. Yun ang pumatay kay Maria Goretti, na nakuha lang patawarin. Francis, sige yun, pwede mangyari yun. Ewan ko kung ano bang pinakamasahol na pwedeng gawin sa inyo ng inyong kaaway kaysa patayin ang minamahal niyo sa buhay. At of course, meron ho tayong very recent example. Ang atin hong yumaong Santo Papa Juan Pablo Ikalawa. Natandaan niyo ba yun? Naging cover ho ng Time Magazine yun Nung binisita niya, dinalaw niya yung Turkish assassin na yun, si Ali Ajka, doon sa kanyang bilangguan. Dinalaw niya yun doon upang sabihin sa kanya, pinatawad na kita kapatid nung pamambinaril mo ko at ngayon iuulit ko sa iyo ang aking pagpapatawad. Tingnan niyo yun, pinagtangkaan yung buhay niya, tapos tinawag niya pang kapatid at sinasabi niya pinatatawad niya. Ganun ho yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon sa ating pagbasa. Dapat marunong tayo at maturo tayo magpatawaran sa isa't isa. Kasi wala hong mayahambing sa ating kasalanan sa Diyos. Ang laki-laki ho ng kasalanan natin sa Diyos. You know? Wala hong sukat na pwedeng itumbas doon sa ating pagkakasala sa Diyos. Wala ho. Pero ang Diyos ho nagpapatawad sa atin. Bakit hindi tayo matutong magpatawad sa ating kapwa? Yun ang hamon sa atin. Yun ang hamon sa atin ng ating Panginoon. At yung halimbawa mismo ni Jesus, of course, we cannot forget. Noong nandun ho siya, nakabayubay sa krus, pinarurusahan siya na hindi naman karapat-dapat niyang parusa, pinapatay siya ng ganun, napakatindihot, napakalupit ng kamatayang ipako ka sa krus, ay hindi ka makahinga, mamamatay ka ng tetanus, na nakaspixia, tapos mumura-murahin ka pa ng mga tao na tinulungan mo kung tutuusin. Ano ang sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tingnan nakuha pa ni Jesus na magpatawad at pagdasal yung kanyang mga tagapag-usig. Hindi lang ho yun. Hindi lang ho siya pinagdasal. Hinanapan pa sila ng butas para makalusot. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Brothers and sisters, dapat ho ito yung magsilbing halimbawa sa atin. Sa atin ng mga buhay, madalas yung mangyayari na kinakailangan natin magpatawad. Kasi ho ginagawan tayo ng mali. Importante ho na makuha natin magpatawad. And brothers and sisters, please remember, kung may sakit kayo, hindi ho kayo gagaling kapag hindi kayo nagpatawad. Paulit-ulit ho
itinuro sa atin ni Jesus na dapat tayo magpatawad. Bakit? Kapag hindi tayo kasi nagpapatawad, hindi dadaloy ang biyaya sa atin ng Panginoon. Hindi man lang tayo pwede magdasal. Kasi yun ang turo ni Jesus sa atin, Ama namin, patawarin mo kami ng aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tingnan nyo, kung hindi tayo nagpapatawad sa ating mga kasalanan, ikinokondena natin ating sarili para ba sinasabi natin sa Diyos, ating Ama, Ama, wag mo nilirinig kaming patawarin dahil hindi kami nagpapatawad sa iba. Napakabigat nung sinabi natin gano'n. Wag ho natin gawin yun. Magpatawad ho tayo sa isa't isa. At importante ho, talagang dasalin ho natin yung panalangin ng pagpapatawad, yung forgiveness prayer. Kasi maganda nito kung minsan hindi natin alam kung sino pwede natin o dapat natin patawarin. Have you experienced that? Pero siguro ho kayo, malamang nangyari ito sa inyo. Nakatagpo kayo ng isang tao, hindi nyo kilala, ang gaang ng kalooban ninyo. Ang gaang kagad ng kalooban. Pero nakatagpo kayo ng isang tao, hindi nyo kilala, pero ang bigat na kagad ng kalooban ninyo. Bakit? Tingnan niyo yun, wala na, hindi niyo na magkilala yung mga tao, pero magbigay ng kalooban niyo. Yun nga ho kasi tayo, influensyado tayo ng ating nakaraan. Yun ang mga kasalanan o yung mga di pagpapatawad na nasa ating mga isipan sa ating subconscious, hindi natin alam kung paano kumikilos yun, pero kumikilos ho yun. Pag hindi tayo nagpapatawad, talaga ho hindi tayo mapapayapa. Alam niyo nga pala, isang bagay na gusto ko sabihin sa inyo, minsan ho, nasa Italia ako. Tapos ang sabi ng kaibigan kong kura, paro ko doon, ipagdasal naman natin ho si Don Paulo. Mahal na mahal ko yung parang yun. Kasi parang tinuring niya akong kapatid from the first moment we met, and for the past 22 years, parang ganyan ho. I mean, brothers and sisters, itong parang ito, sinabi niya doon sa mga, pagdasal natin siya dahil may sakit ho siya. Kinakailangan niya ho ng isang liver transplant, and that's very serious. The point is, itong kaibigan kong to, sinabi niya doon sa parokya, kasi nandun ako sa parokya, uy, may isang Pilipinong pari dito, yung mga Pilipino dyan, baka gusto niyo makipag-usap sa kapwa niyo Pilipino. May mga tumating nga ho isa doon ho, isang ali. Tapos nakita ko yung ali niyo, nung patapos na ho kami, niatid ko na nga sa papabae, nakita ko yung mga kamay niya, baluktot ho, baluktot. Baluktot. Sabi ko, nung pababa kami, Sister, ba't yung mga daliri niyo baluktot? Ay, mga kamay niyo baluktot. Sabi sa akin, Father, kasi matagal na ako nagtatrabaho dito sa Italy. Mabigat yung trabaho ko Alam niyo kung ano sabi ko sa kanya? Alam niyo, sister, yung mami ko, matagal na ako din nagtatrabaho, pero ganda-ganda ng mga fingers siya, tuwid na tuwid. Tapos, tinanong ko siya ng isang bagay na hindi ko dapat tinanong Bakit? Alam ko nasagot. Pero tinanong ko pa rin. Ang sabi ko, Sister, may mga kagalit ba kayo? May mga kabigatan ba kayo ng loob? Alam nyo, mga brothers and sisters, naku po, umagos na po yung mga sama niya ng loob, kung ano-ano yun, yung dinaramdam niya tungkol sa kanyang asawa, sa kanyang mag-anak, tungkol sa kanya, ay ganun, ang dami ho noon. Tapos sabi ko sa kanya, Sister, magsimula ako kayo magpatawad. Magsimula kayo magpatawad. At makikita nyo kung paano didiretso uli yung mga fingers yung yaan, Kasi ganun yung nagiging bunga sa ating buhay, sa ating physical man din, ng ating di pagpapatawad, Talaga magiging hukot tayo, magkakaroon tayo ng mga ganung rayuma, for example, arthritis na ganyan, Ay, naku, dahil hindi ho tayo nagpapatawad. Simulan ho natin magpatawad. Total, gusto natin patawarin tayo ng Panginoon at magiging mas maayos ang buhay natin. Tulad ng aking sinabi sa inyo sa umpisa, marami po tayong mapupulot na aral dito sa ating palatuntunan ito dahil sa mga pagbasa ng Diyos para sa 24th Sunday in Ordinary Time. Napaalalanan po tayo ng aklat ng Ecclesiasticus ng Sirach na kung talagang mananalangin tayo at gusto nating dinggin tayo, magpatawad tayo. Kasi dito sa verse 3 ng chapter 28, ang sabi niya, nagtatanim ka ng galit sa iyong kapwa, aasahan mo bang magkakaroon ka ng pagpapagaling sa iyo? If you don't forgive your brothers, will you be expecting healing from the Lord? Napaka-importante ho noon. Yung healing ho, yung pagpapagaling, saka yung pagpapatawad, magkaugnay ho yun.
Hindi ho natin maasahang gagaling tayo kung hindi tayo nagpapatawad sa isa't isa. These brothers and sisters, think of that, understand that, live that, and share that with others, Lalo na yung mga may sakit, sabihin sa kanila, magpatawad sila, Ako ho, pagka nagpe-pray over ako ng mga taong humihiling ng panalangin na ganyan, lagi kong tinatanong muna, may kagalit ka bang hindi mo pa pinatatawad? May kasamaan ka ba ng loob? Kasi pagka hindi tayo nagpapatawad, hindi mo tayo pwedeng pagalingin ng Panginoon. Anyway, ang pinapaalala sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa atin ay talagang dapat tayong yung ating kaugnayan sa isa't isa, dapat ho talagang nagpapatawaran tayo. Tunay na nagpapatawaran tayo. Yun din ho yung tinuturo sa atin ng ebanghelyong ating narinig ngayon, na dapat handa tayo magpatawad sa isa't isa, ano man yung pagkakasala nila sa atin, kasi ang Diyos din ganun sa atin nagpapatawad. At kung hindi tayo nagpapatawad, para na natin talagang kinondena ang ating mga sarili. Yun ho ang dasal natin sa Our Father. Forgive us our sins as we forgive. Para ho sinabi natin, if we don't forgive us either. Ganun ho tinuturo sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Napakagandang bagay po noon. Kung kaya po gawin natin itong panalangin ang ating natutunan ito. Sa ngalan ng Ama't ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ng marami sa iyong mga aral na pinag-aabot sa amin sa pangitan ng iyong salita. Abba, inihiling po namin sa inyo na talagang tulungan niyo kaming mas maunawaan ang inyong salita. At higit sa lahat, mailapat ho yun, maipatungkol yun sa aming mga sarili at maisabuhay namin. Upang sa ganung paraan, ang inyong salita ay talagang maging gabay ng aming buhay. Talagang ilawan sa aming mga paa, liwanag sa aming mga yapak. Abba, mapagmahal naming Ama, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng nagsipanood ng programang Word Made Flesh. Sana po talagang nagiging makahulugan sa kanila ang salita ninyo. At hiniling namin na talagang ang lahat ng mga nanood dito ay talagang magtamo ng pagpapala sa umagang ito mula sa inyo. At sana po, itinataas namin sa inyo ang lahat ng mga humihiling ng panalangin, ng kagalingan, ng solusyon sa mga problema nila, ng mga pagkalingan nyo sa kanila, yung mga hinihiling nila sa inyo ay talagang matugunan. Abba, ang lahat po ng nangungulila, nang nalulumbay dahil sa pagpaanaw ng kanilang mga minamahal, talagang huy, dampian nyo sila ng inyong awat, ng inyong pagmamahal. At lahat po ng may sakit, lalo na, ay bigyan nyo ng kagalingan. Ang lahat ng tumutulong sa amin, at yung gusto pang tumulong sa amin, pagpalain nyo na ngayon pa man. Ang lahat pong ito ay dinadalangin namin kasama ng amin ng Birhen, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, nabubuhay kasama niyo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, at pagpalain kayo masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sa inyo ulit sa susunod. Sana po pagpalain kayo ng Panginoon at makamtan ninyo ang kanyang shalom, ang kanyang kapayapaan.